El Filibusterismo, Kabanata 31, Mga Mataas na Kawani. Laman ng pahayagan ng Maynila ang naganap na pagbubunyag ng mga patayan sa Europa. Pagbibigay karangalan sa mga predikador sa Maynila at sa tagumpay ng operang Pranses. Hindi man lamang nabalita ang tungkol sa nangyari sa dalagang si Huli. Napabalita rin ang paglisan ni Padre Camora sa bayan na iyon upang sa kumbento ng Maynila manirahan. Dahil sa pagpupursigi ng mga kaanak ng mga bilanggo ay unti-unting nakalaya ang mga ito. Magkasunod na nakalaya ang mga mag-aaral na si Macaraeg at Isagani. Subalit si Basilio ay hindi pa rin nakakalaya dahil sa salang pagkakaroon ng mga aklat na bawal. Ipinagtanggol naman si Basilio ng mataas na kawani. Subalit lubha iyong nakasama nang malaman ng Kapitan General na ito'y naging utusan lamang. Pinangatawanan ng mataas na kawani ang pagtatanggol kay Basilio. Kaya naman labis na naging malubha ang hidwaan sa pagitan ng Kapitan General at ng mataas na kawani. Talasalitaan, pahayagan, dyaryo, ulatan, pagbubunyag, paghahayag, pagsisiwalat, karangalan, paggalang, dangal, kapurihan, predikador, preacher, tagahatid ng mensahe sa simbahan, kumbento, simbahan, monasteryo, pagpupursigi, pagsusumikap, kawani, taong nagtatrabaho sa isang institusyon, hidwaan, di pagkakasundo, di pagkakaintindihan. Kabanata 32, Mga ibinunga ng mga paskin. Maraming magulang ang napilitang patigilin ang kanilang mga anak sa pag-aaral dahil sa mga sunod-sunod na masasamang pangyayari. Sa halip ay pagtuunan na lamang ang pagsasaka. Kabilang dito ang mga mag-aaral na sina Tadeo, Pecson at Pelaez. Sinunog ni Tadeo ang kanilang mga aklat. Pinamahalaan ni Pelaez ang tindahan ng kanilang pamilya. Si Macaraeg ay nagtungo sa iba't ibang lugar sa Europa. Habang si Isagani naman ay sa asignatura ni Padre Fernandez nakasulit. Dahil naman sa galing ni Salvador sa larangan ng pagtatalumpati ay nakapasa ito. Ang binatang si Basilio ay nanatiling nakakulong. Naibalita ni Sinong kay Basilio ang pagkasawi ni Huli at ang biglaang pagkawala ni Tandang Selo. Bumuti naman ang kalagayan ni Simon. Sinabi ni Bensaib na ito ay hindi na mag-uusig, sa halip ay magdaraos ito ng isang handaan bilang pasasalamat sa kanyang lubusang paggaling. Mapalad din ang naging kapalaran ng binatang si Pelaez. Nagkaroon ito ng bahay na walang bayad. Malaki rin ang kinita ng kanilang negosyo. Nakaagapay niya si Simon sa pangangalakal. At higit sa lahat ay makakaisang dibdib si Paulita na pinapangarap ng lahat ng kalalakihan. Samantalang ang pag-ibig ni Paulita kay Isagani ay naglaho na mula nang ang binata ay masangkot sa mga paskin at nabilanggo. Ang mga taga Maynila ay walang ibang pinagkakaabalahan kundi ang maghanda sa pagkakataong maanyayahan sa pistang idaraos ni Don Timoteo Pelaez para sa darating na araw ng kasal ng kanyang anak. Inatangan naman si Simon na siyang mamahala sa lahat.
Samantalang kabilang naman ang Kapitan General sa mga magiging inaama ng ikakasal. Talasalitaan, napilitan, persahan, pagtuunan, paglaanan, pagbibigay pansin, sinunog, sinilaban, sinigaan, asignatura, aralin, sangay ng kaalaman, nakasulit, nakapasa sa eksamen, namahala, namuno, mang-uusig, mag-iimbestiga, magsisiyasat, pangangalakal, negosyo, maanyayahan, maimbitahan, makibahagi, nakabilanggo, nakakulong. Kabanata 33. Ang huling matuwid. Ang araw na pinakahihintay-hintay ay dumating na. Si Simon ay maaga pa lamang ay abala na sa pag-aayos ng kanyang mga hiyas at sandata. Ang Kapitan General ay kasama rin niya sa kanyang pag-alis. Maraming tao ang nagsasabi na takot si Simon na maiwang mag-isa dahil baka raw ito ay paghigantihan ng kanyang mga inapi at pinagsamantalahan. Dumating si Basilio, nakahambal-hambal ang kalagayan. Siya ay payat na payat, gusot ng buhok at walang kaayusan ang kanyang kasuotan. Nilapitan nito si Simon at sinabing siya ay hindi mabuting anak at kapatid. Tahimik lamang na nakikinig si Simon habang nagsasalita si Basilio. Kung dati ay tinanggihan ni Basilio ang hininging tulong ni Simon, ngayon ay handa na itong tumulong at makiisa dahil utang niya kay Simon ang kanyang kalayaan. Daglian namang napawi ang pag-aalinlangan ni Simon. Dahil sa pagkakataong iyon ay natagpuan na niya ang kanyang hinahanap. Nagtungo si Simon sa kanyang laboratorio na kasama si Basilio. Inilabas niya ang isang may katangi-tangi itsura na lampara. Matapos na maalis ang ilawan ng lampara, ay lumantad ang loob ng sisidlan. Gulat naman si Basilio at napaurong sa takot nang makita niya na ang laman nito ay nitroglycerina. Sinabi ni Simon na sa gabing iyon ay aalingaw sa Pilipinas ang putok na dudurog sa mga mapagsamantala at maniniil na nagkukubli sa loob ng simbahan at pamahalaan. Matapos na maipakita kay Basilio, ay inayos na muli ni Simon ang lampara. May isang bagay na itinurnilyo siya rito. Ayon kay Simon na ang lamparang iyon ay ilalagay sa gitna ng isang kioskong kakainan sa magaganap na pistahan sa gabi ring iyon. Ang nasabing lamparang ito ay nagniningning sa liwanag. Pagkalipas ng 20 minuto ay unti-unting maglalaho ang liwanag nito. At kapag may sumubok na itaas ang mitsa ng ilawan, sasabog ito ng malakas. Si Kabesang Tales ay tatagpuin ni Simon sa syudad upang iyo'y kunin, habang sina Basilio na nasa Arabal ay pupreso sa mga tulay upang sila ay saklolohan. Dinampot ni Simon ang isang revolver at iniabot niya ito kay Basilio. Sinabi nito kay Basilio na maghintay sa tapat ng simbahan ng San Sebastian sa ganap na 10 ng gabi para sa susunod na kautusan. Pagkasuri ni Basilio sa armas ay agad nitong isinilit ito sa kanyang bulsa. Talasalitaan, hiyas, mamahaling alahas, sandata, armas, kasangkapang pangsupil, paghigantihan, bawian,
Pinagsamantalahan, inabuso, nilinlang, kahambal-hambal, kaawa-awa, tinanggihan, tumutol, sumalungat, umayaw, humindi, daglian, mabilis, agad-agad, laboratorio, isang lugar o gusaling kinapapalooban ng mga kagamitang agham, nitrogliserina, likido na maaaring sumabog, kiosko, istrukturang maliit na bukas ang harap o iba pang bahagi, arabal, nayon, purok o distrito. Kabanata 34. Ang kasal. Ikapito pa lamang ng gabi ay nasa daan na si Basilio. Hindi niya alam kung saan siya patungo habang ginugulo ang kanyang isipan ng lampara na ipinakita sa kanya ni Simon. Sa kanyang paglalakad ay may sunod-sunod na mga sasakyan ang dumaan sa kanyang harapan. Nakita niya na sakay sa isang karwahe ang bagong kasal. Naalaala niya ang binatang si Isagani at naawa rito. Ilang sandali pa lamang ang lumipas ay nainip na si Basilio sa mabagal na takbo ng oras. Sa tapat ng isang bahay ay nakita ni Basilio na lumabas si Simon, bit-bit nito ang lampara. Nakita rin niya ang isang karwahe at ang kutserong sakay nito. Walang iba kundi si Sinong. Nagliliwanag naman ang dating bahay ni Kapitan Tiago. Maririnig din ang masasayang tunog mula sa orkestra at ang mga salita at tawanan ng mga panauhin sa loob nito. Makikita ang malaking pagbabago sa dating bahay ni Kapitan Tiago. Talasalitaan, lampara, ilawan, isang sisidlan na nagbibigay ng liwanag. Karwahe, sasakyang hila-hila ng kabayo. Bit-bit, hawak-hawak, dala-dala. Kutsero, driver, o nagmamaneho ng karwahe. Orkestra, grupo ng mga musikero, banda na tumutugtog. Kabanata 35. Ang pista. Nagsimulang magdatingan ang mga panauhin nang magkaikapito ng gabi. Sa pagdating ng bagong kasal at ni Doña Victorina ay naroroon na rin ang ibang mga panauhin. Samantalang huli namang dumating ang Kapitan General kasama ang asawa nito. Sa harap naman ng tahanang iyon ay naroroon si Basilio at tinatanaw ang mga panauhin sa loob nito. Nakaramdam ito ng awa sa mga taong walang sala na madadamay. Ngunit nang makita nito si Padre Irene at Padre Salvi, ay muling nagsiklab ang kanyang galit. Ilang sandali pa ang lumipas ay dumating ang karwaheng sinasakyan ni Simon. Bumaba ito ng karwahe at pumanhik ng bahay, dala-dala ang lampara. Maraming bisita ang pumalibot kay Simon upang bumati at marami rin ang napahanga sa dala nitong lampara. Sa mga sandaling iyon ay muling umiral ang kabaitan ni Basilio. Naisip niyang iligtas ang mga inosenteng madadamay, kung kaya't tinangka niyang pumasok sa loob ng bahay, ngunit hinarang at pinigilan ito ng mga bantay dahil sa karumihan ng kanyang kasuotan. Ilang sandali pa ay lumabas na si Simon sa bahay. Nakita ni Basilio na ito'y paalis na ng bahay, kaya't nangatal ito sa takot at tuluyan ng lumayo sa tahanang iyon. Sa kanyang paglayo ay nakasalubong nito si Isagani. Pinakiusapan niya ito na sumama sa kanya, ngunit hindi siya nito pinansin.
Walang nagawa si Basilio kundi pagtapat kay Isagani ang katotohanan. Ngunit hindi naniwala si Isagani kung kaya't mag-isa na lang itong lumayo. Nang mapansin nito na totoong takot si Basilio, ay dali-dali itong nagpasyang lumabas ng bahay dahil sa pag-aakalang may katotohanan nga ang magaganap na pagsabog. Samantala, sa lansangan ay may natagpo ang isang papel na may nakatitik na tintang pula ang nagpasalin-salin sa kamay ng mga matataas na panauhin. Nang itanong ni Kapitan General kung sino ang sumulat niyon, ay sumagot si Don Custodio. Sinabi niya na ito ay napakasamang biro dahil ang nakalagda sa papel ay ang sulat kamay at pangalan ni Juan Crisostomo Ibarra, ang filibusterong mahigit 10 taon nang namatay. Marami ang nagimbal, kaya naman kahit iniutos ng Kapitan General na ipagpatuloy ang pagkain ay walang nangakas. Dahil sa takot na baka sila ay malason. Nagsimula ng mangulimlik ang ilaw ng lampara. Iniutos ng Kapitan General kay Padre Irene na itaas ang mitsa nito. Ngunit ng mga sandaling iyon, sa isang kisap mata ay may anino na pumasok. At dali-daling sinunggaban nito ang lampara, sabay tapon nito sa ilog. Mabilis at maliksi ang anino, kung kaya't bago pa man magkailaw muli ang lampara, ay nakalundag na ito sa ilog. Talasalitaan. Panauhin, bisita, imbitado. Tinatanaw, tinitingnan, pinagmamasdan. Nagsiklab, pagsisimula ng isang bagay. Pumanhik, umakyat. Napahanga, nabighani, namangha, nagandahan. Umiral, namayani, nangibabaw. Inosente, walang kasalanan. Nangatal, nanginig, nangatog. Nakalagda, nakapirma. Filibustero, oposisyon, rallyista, rebelde.